Pag-usapan pa natin ang mga ganap kay Pangulong Bongbong Marcos kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ayaw pa i-detalye ni Pangulong Marcos yung kanyang mga plano tungkol sa West Philippine Sea. Pero may mga nakausap pa tayong defense expert hinggil sa course of action ng ating bansa dito. Paps, mismong PCG na yung nagsalita. Si PCG Commander, Commodore J. Tariela, ang sabi niya, empty threats daw. Yung naging statement ng China at gusto lang daw i-discourage yung civilian society ng hindi lang ng dito sa Pilipinas pero ng mga ibang bansang claimants din ng South China Sea. Kasi Paps, itong polisiya na to, inadopt siya ng China kasabay noong ginawang ikalawang misyon ng ating ito coalition sa Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Okay. Itong May 15. Kaya yun yung sinasabi nilang gustong maalis ng China dito sa ginawa nilang policy. Sa ibang issue naman kay Mayor Alice Guo, plano na siyang tanggalan ng police powers ng DILG sa kanyang lungsod. May pahayag ba o may reaksyon ng Pangulo tungkol dito? Si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw lang yung sinabi niya, ongoing investigation tungkol dito kay Mayor Guo. Pero ang DILG, nagbigay na sila ng go signal sa NAPOLCOM na ipagpatuloy daw yung proceedings. Paps, sakaling matuloy or maalis yung police powers ni Mayor Guo, ano ba yung mga implication niya? Ano mangyayari? Una, matatanggal siya ng power to supervise doon sa police unit sa kanilang lugar. Kasi sa isang memo circular ng NAPOLCOM, nakasaad doon na isang mayor, meron siyang power to supervise yung police yung unit. Police. Yes, yung PNP elements i-employ at saka i-deploy. So isa yan sa mga mawawala sakaling mawala yung kanyang police power dyan sa Bamban. Pero hindi nangangahulugan na may OIC ng hahalili dito kay Mayor Guo. Tama ba? Yes, yes. Okay. Noong weekend lang nakipag-alyansang Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM sa Nationalist People's Coalition o NPC na miyembro si Mayor Guo. Napag-usapan ba ang isyong ito? Si Pangulong Marcos walang sinabi tungkol dyan, pero si NPC Chairman Tito Soto nagsalita siya. Ang sabi niya, nagkasundo daw yung NPC at saka PFP na lahat ng incumbent local officials ng dalawang partido irerespeto, susuportahan at magsisilbing official candidate ng NPC at PFP sa darating na eleksyon. Miyembro ng NPC si Mayor Guo. Hindi naman makaka-apekto ito or anything. Natanong siya tungkol sa bylaws nung kanilang So siguro ilan lang yan sa mga dapat nating tutukan kapag nagsalita na yung NPC. Malamang susunod lamang siya dun sa bylaws na yun, kasi under siya ng NPC. Okay, nagpunta ang Pangulo kanina sa Negros. Ano ang mga naging aktibidad niya roon? Kanina sa Negros, around 3,800 na CLOAS, Certificate of Land Ownership Awards, yung naibigay doon sa mga benepisyaryo dyan sa lugar. Bukod dyan, higit 7 milyong halaga rin ng equipment at saka machineries na yung binigay sa mga agricultural organizations. Paps, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, makakatulong daw yan para mapaunlad yung agriculture sector ng mga komunidad na yan. Bukod dyan, kanina, unang-unang beses nating narinig, pero napapansin na nga natin, sabi ng Pangulo, 2 to 3 times a week, iikot na siya sa mga lugar outside Metro Manila. Para daw personal niyang makausap at saka madinig yung hinaing ng mga tao doon sa grounds. Okay. Sinapapansin natin, Paps, walang kinalaman sa politika yan. Walang kinalaman sa politika talagang gusto lang daw niya marinig ano ba yung karanasan. Makita niya mismo yung danas ng mga tao doon. Napapansin nga natin ilang linggo na talagang consistently merong 2 or 3 beses na sa mga tao mismo. Yes, namimigay ng tulong. Kung hindi man itong mga CLOA, yung mga land titles, namabahagi siya ng mga tulong from the Office of the President mismo. Matapos sa Negros, Julie, nagpunta siya sa Tacloban City. Yes. Ano naman ang mga nangyari doon? Kanina, balik Tacloban din ng Pangulo. Namigay din sila doon ng mga CLOAS. Pero bukod dyan, nagpa-ambush interview kasi ang Pangulo kung saan naitanong sa kanya yung La Nina. Sa La Nina, nakahanda daw ang gobyerno na tulungan yung mga kababayan natin na maapektuhan yan. Pero ang sabi ng Pangulo, yung long-term solution dyan is yung pag-integrate daw ng flood control projects sa irrigation projects natin. Ibig sabihin, kung i-imbak natin yung mga tubig na bumubuhos tuwing tag-ulan at pwede natin niya magamit at mapagkunan ng imbak, supply, sakali magkaroon naman ng tagtuyot. Lalong-lalo na typhoon season na dinadaanan lagi ang Tacloban. Tacloban, isa yan. Isa pa, Pops Jason, nasabi niya yung insurgency, yung problema ng insurgency. Confident daw at positive ang Pangulo na matatapos yan sa end ng kanyang term. Kasi sa ngayon daw yung mga report na natatanggap niya, positive daw yung feedback at saka kung makikita daw natin, wala nang masyadong gulo sa lugar.
Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.